Binyag na ni Chino pero may nagtatanong ano nga ba daw talaga yung religion namin. Dedication kasi yung nakasulat sa reception. Actually, sa church talaga yung ceremony since Catholic kami. Bago pala ang lahat, may kwento ako. Grabe yung iyak ni Baby Chino before the ceremony. Nap time din kasi niya to. At saka feeling namin medyo hindi siya komportable doon sa suot niya nung una na barong. Nung pinalitan namin, doon lang siya nag-start kumalma and nakatulog. Pero grabe lang talaga yung stress ko during that time. Puno kasi yung church ng mga tao. Ayaw naman natin makadisturb sa ceremony. Although hindi din ako maka-step out kasi nga, baptism! May rights. Buti na lang, super understanding ng priest kasi sabi, nung nandun na kami, nung bubuhusan na ng water, parang take your time, it's okay. Iniisip ko na lang din na swerte daw kapag umiyak yung bata sa binyag. Totoo kaya? Anyway, so going back dito sa reception, actually, nagkaroon ng misunderstanding dito sa backdrop. Chino lang talaga dapat. Although, the setup is nice naman. And sa totoo lang, hindi na namin na-mind sa sobrang busy. Anyway, I understood na rin naman na. Ang importante na binyagan ni si Chino, kumpleto yung family, nabusog naman lahat, and nag-enjoy din naman yung mga aesthetics, bonus na lang. Anyway, sa Max's Jupiter nga pala kami, nag-reception, and ito yung food namin. Tapos yung lechon is sponsored ni Mama Lita. Thank you so much, Mother. Anyway, so before nag-start yung program, pina-open na namin itong claw machine by Claw Corner. And alam nyo ba kung ano yung nalaman ko? Nasiset pala yung difficulty nito. Sabi ko nga, wag masyadong hirapan para maraming may uwi yung mga guests. Nagdala rin pala kami ng mga blind boxes nakasulat dyan sa egg. And in fairness, hanggang matapos yung party, may pila talaga dito. Nakapag-setup nga rin pala kami ng children's table pero hindi to sa venue. Buti na lang merong ganitong option, yung Cookie Project Manila. DIY cookie decorating kit kasi yung in-order natin sa kanila. Dito sa clip na to, I was telling Sis Abby na alam na nila yung gagawin kasi nga, hindi ito yung first time na kinuha namin sila. Nung birthday ni Kitty, sila rin. Kung meron kayong upcoming parties, okay na magkaroon ng ganitong activity para busy yung kids. Hindi sila masyado magulo-gulo. Halos 1 hour din yata silang nagstay here. So, perfect yan habang nag-aantay sa food and sa mga guests. Anyway, so nung nag-start na yung program, si Mama Lita yung nag-pray. Picture-picture per table, tapos diretso na sa buffet. Nag-dedicate ng song ang mga ninongs and yung mga ninangs nag-message rin. And after nun, dumating na nga tayo sa exciting part. Itong bubble show ni Kuya Joel, actually like 2 years ago ko na siyang gustong kunin kaso hindi matuloy-tuloy yung mga naset namin na previous na event. Like for example, sa birthday ni Kitty, instead of big party, nag-decide kami sa house na lang. So, hindi natuloy yung binuko sa kanya. Napanood ko lang kasi siya before sa isang birthday party rin. Kaso wala si Kitty nun. So, sabi ko sa self ko, ipaparanas din natin kay Kitty ito. Anyway, nakakatuwa lang din na hindi lang kids yung nag-enjoy, pati yung mga kids at heart. Aside din pala sa bubble show, meron din siyang interactive bubble experience. As in, pwede kang pumasok sa loob ng bubbles. Syempre, hindi tayo papahuli dyan. In fairness ha, kumasya kaming buong family sa loob ng bubbles. Ayaw pa nga ni Daddy Chan nung una. Aba, oh. May surprise number nga pala si Ate Kitty para kay Baby Chino. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. And meron din kami ni Daddy Christian. Pero ipopost ko na lang siguro yon separately. So, ayan, closing remarks and then prayer. Tapos, open mic or jamming na lang sa end. So, ayun lamang for today. Aba, sana nag-enjoy kayo. Graduate na yung pandemic baby natin sa kinder and nakakatawa kasi panay ang posing sa stage. Abaw! Actually, binalikan ko nga yung mga performances niya sa school over the years. 3 years old pala siya nag-start dito sa school, tapos every year makikita nyo talaga yung progress niya and kung paano nag-improve yung confidence niya sa stage. This year talagang nakaka-follow na siya sa mga steps, tapos nakasmile na rin siya. Ang dami nga rin pala niyang memorize na lines this year. We can figure this out together.
O, diba? Super cute with intonation pa. Sinama nga rin pala namin si Chino Boy. And in fairness, hindi naman siya nagwala or anything. Nootan na lang namin siya ng hat para covered yung ears niya. Hindi siya masyadong maingayan. After nung moving up nila Kitty, celebrate kami sa labas. Kumain kami dito sa may Chibo. This week din pala yung board breaking ceremony nila sa Taekwondo. Super excited kami, lalo na si Daddy Chan kasi nagta-taekwondo din siya dati nung bata pa siya. Okay, so Charet, now ready for the ready, I need speed. 4. Last one. 5. Okay, now ready, other foot, change foot. Kia. 2. 3 shot. Yun, okay. 3. Now this time they will execute 1. You have to stand. Yeah! Okay, so your parents, another Yay! Congrats, Ate Kitty! Almost 6 years na rin pala ako naging mommy. So, before kami nag-celebrate, ito yung mga ginawa namin sa house. Nag-breakfast muna kami, tapos ito yung foodie Chino. Finraise ko siya agad upon cooking. So, yan. Sa pag-defrost, pwede nating i-steam, pero safe din naman i-microwave. Basta yung breast milk ilalagay after heating para hindi mabawasan yung nutrients ng breast milk. Pinag-start na siya ng chicken liver. Pwede na siya ng chicken liver kasi wala na siya ng isang gobyon, pinaalis na. Kasi pag palabas na raw ang ipin, wala nang sanggol yun. Kasi baka siguro mag-stain sa ipin, baka mangitim kasi makulay siya. Nakakatawa pala si Chino, pag ubos na yung spoon niya, binibigay sa akin. Tapos yan, ino-offer ko na lang ulit sa kanya. Galit pa nga. Abaw. Anyways, tara, kain tayo. Ngayon pa lang ako makakasubo. After kumain, si Daddy Chan yung taga-clean up. Tapos nakaligo na rin si Chino Boy. Dumating din pala yung surprise si Daddy Christian, flower para sa amin tatlo. Tapos gising na si Chino from his nap. Ang bilis na nga niya matulog ngayon. Anyway, so ayan, nag-lunch out na kami. And ito yung laging dala namin sa stroller. Syempre, kailangan may parang toy or entertainment. Tapos, stroller fan para hindi siya mainitan. Special request ni Kitty, itong pancake. Pero syempre, sinubuan pa rin namin siya ng rice. Yung order kasi ni Daddy Christian is chicken and rice. Tapos, eto naman yung order ko. After lunch, dumiretso naman kami sa check-up ng mga kids. May upcoming trip din kasi kami soon. So, yung mga kailangang shots and vaccines, ayan, ginawa na. So, cute pala ni Chino. Aliw na aliw siya dito sa fan ni Lola. Magpapak na nga rin pala ako nitong Mother's Day giveaway natin and i-announce ko this week. Tapos, how sweet naman! Saktong-sakto nung pagka-uwi namin. Ayan, may nag-surprise sa atin from Tough Mama. So tara, isa-isahin natin. May surprise sa atin ng Tough Mama ngayong Mother's Day. Nakakatuwa nga kasi galing kami sa labas. And pagka-uwi namin, sakto naman, nakita ko, may delivery from Tough Mama. And ito nga, ayan, bibigay sila na flower para sa mama na laging tough. Wow naman! So, ang laman niya ay mini infrared cooker. Para in case mawalan kami ng gas, at least may emergency tayo na electric. Portable travel cup blender. Nice! Hair dryer. Ooh! High-speed fan. Sakto. Kasi kami ay magta-travel. So, magagamit namin to. Foldable garment steamer. Pang plancha. Travel cooker. Compact travel cooker. Velocity fan. Wow. There. Oh, there's a letter inside. We prepared a little something for you, a few Tough Mama favorites to help make everyday life easier, and a flower to remind you how special you truly are. Oh, how sweet. Because Mama, hindi ka lang matibay, deserve mo rin magpahinga, mag-enjoy at ma-spoil paminsan-minsan. Love, Tough Mama family. How sweet naman. Thank you so much, Tough Mama.